damit po ni Jesus, ang sabi ng mga Bible scholars, pinunit ang kanyang damit. Yun po ay pagiging decente na lang sa mga picture na nakikita ho natin, but literally, nakahubad po si Jesus nung siya nakapako sa krus, pinagtatawanan, inaalipusta, inaalimura. Wala ho siyang daladala, siya'y namatay na gutom, siya'y namatay na uhaw, siya'y namatay sa kahihiyan, siya'y namatay sa pangaalipusta. Hindi ho siya humiga sa bed of roses, kagaya ho natin. Ang kama ho natin ay Salem bed. Meron pa bang Salem bed ngayon? Wala na yata, no? Ang kama ng mga hari at reyna. Meron pa bang Salem bed ngayon? Binebenta? Wala na yata. Meron pa? Talagang ubod ng tibay talaga, no? Ubod ng tibay. Si Lord po, wala ho siyang Salem bed. Siya po'y pinanganak sa sabsaban. Anak ng isang ordinaryong karpintero. Di ho siya tumira sa isang mansyon. In fact, tayo po naka-aircon pa. Amen? Nung siya'y namatay, hindi ho kanya yung libingan, pinaglibingan kay Jesus. Ito po'y hiniram lang. Sabi ko nga, tayo, buhay pa, ang dami na ho nating binibiling mga iba't ibang klase ng mga properties. Minsan, pati yung paglilibingan natin, nakatitulo na. Pero wala pang laman. Pero si Jesus, ultimong libingan po niya, hindi kanya ito'y hiram lang. Alam niyo po ang good news dito? He was the most significant human being who ever lived on the planet. He is the most significant person alive today. Alam niyo kung bakit? Dahil yung kanya pong ginawa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para po sa ating lahat. Amen. May kausap po ba ako? Ang ginawa ho ni Jesus, binayubay ang sarili sa krus, pinako sa krus, hinamak, sinampal, inalipusta, ginutom, pinatay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat, sa benepisyo po natin. Hallelujah. Amen po ba? Kaya sige po, palakpakan natin si Jesus. Kaya kung maghahanap tayo ng isang taong nabuhay na sobrang naging mahalaga at meaningful ang buhay po niya, that is the Lord Jesus Christ. Hindi siya nabuhay ng pansarili lang. Nabuhay siya para sa katubusan mo, katubusan ko, at katubusan ng bawat tao sa buong mundo. Hallelujah. Amen po ba? Natutuwa ho ba tayo nakilala natin si Jesus? Praise God. Sige po, isa pa pong best na palakpak sa Panginoon. Ito po mga taong ipapakita ko sa inyo, mga simpleng tao, subalit sila po'y nabuhay ng merong kahulugan ng buhay po nila. I don't know kung naipakita ko na po ito, one time gusto ko lamang pong i-react ko sa inyo. This is Precious Lara Kigaman. Precious Lara Kigaman, the Miss Philippines who took home the 2005 Miss International crown, was asked during the final round the following question: what do you say to the people of the world who have typecasted Filipinos as nannies o yaya? Anong masasabi mo, Anya, sa mga taong tumatawag sa inyo na ang Pilipinas daw ay factory ng mga domestic helpers? Pabrika kayo ng mga yaya, ng mga nannies. Then ito po yung sagot po ni Lara. I take no offense on being typecasted as nanny. But I do take offense that the educated people of the world have somehow denigrated the true sense and meaning of what a nanny is. Kigaman further elaborated, let me tell you what she is. She is someone who gives more than she takes. She is someone you trust to look after the very most precious to you, your child, your elderly, yourself. She is the one who has made a living out of caring and loving other people. In closing, Precious ended her nanny's speech with, so to those who have typecasted us as nannies, thank you. Yan yung mga Miss Universe, yung mga thank you. It is a statement to the loving and caring culture of the Filipino people. And for that, I am forever proud and grateful of my roots and culture. Hallelujah. Woo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Simpleng salitang inilabas po ni Lara doon po sa contest na yon,
nag-spark sa buong mundo. At masyado na-inspire ang bawat kababayan po nating Pilipinong nagiging alila sa ibang bansa, sa ibang pamilya. Na masyado minamaliit. Pag domestic helper ka, katulong ka lang. Pero binago po nila yung ibig sabihin ng nani, ng yaya. Sila yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo sa mga mahal nyo sa buhay, etc., etc. Umani yun ng iba't ibang klaseng recognition tong speech na to, o tong sagot na to. Which is alam ko marami sa atin natutuwa. Pangalawang klase yun ng tao is Efren Peña Florida. Isa pong CNN awardee or naisali po sa mga nabigyan ho ng award ng UNICEF. Alam nyo bakit po? Ito po'y hindi mayaman, siya'y simpleng tao lang na base po sa kanyang history, siya po'y gumawa ng isang pushcart na punong-puno ho ng libro, chalk, upuan, blackboard. Para po kapag siya inahinto sa isang community, tatawag ng estudyante at tuturuan po niya yung mga bata ng mga pag-aaral patungkol sa eskwelahan. Ngayon po, pina-accredit po niya yung kanyang pushcart sa DEX. Para yung mga nagtutuloy na mga bata pwedeng ma-elevate pagdating sa high school. Siya po yung nanalo. Nakakuha po ng grants, ng award. Kristiyano ho yan. Sabi ho niya, nag-tithes muna siya sa church kung saan siya naroroon. After ho niyang nag-tithe sa church, alam niyo ang ginamit po dun sa award na panalunan po niya, nagpagawa ho siya ng isang gusali ngayon na doon po niya tinayo yung paaralan na gagamitin po niya upang maraming bata ang makapag-aral. Pilipino ho yan. Hindi ho siya naging successful maybe sa kanyang career bilang isang professional na lalaki, hindi ko alam, business people to or what, I don't know. Pero ang masyadong nagbigay ng impression sa puso ko, ito pong taong to nagkaroon po ng meaning, ng halaga ang kanyang buhay sa maraming tao. These are ordinary people, katulad po natin. Amen po ba? Challenge ko po sa inyo. Bakit po hindi natin gawing makahulugan ang bawat araw ng buhay po natin? Na marami tayong taong mabahaginan po ng mga biyaya. Kung marami ko kayong blessing na umaapaw sa inyo pong tahanan, tumingin lang kayo sa paligid ho ninyo, hindi ko mauubusan ng pwedeng tulungan. And that is a meaningful life. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Hallelujah. Kapag nakita ho natin ang ating sarili sa araw na ito, or maybe sa mga darating namang panahon, kung bakit sagana ka sa maraming bagay materially, sagana ka sa maraming bagay materially. Tanungin mo ang sarili mo, bakit? Tanungin mo ang Diyos, bakit ka mayaman sa panahong ito? Kapag hindi nyo nasagot yung ganong klase ng tanong, merong mali sa perspektibo ho natin sa buhay. Amen po ba? Meron pong isang KKB dito, or ilang mga KKBs. Ngayon po, young adult na po sila. No need to mention their names. Na kapag sila po'y magbe-birthday, hindi po sila naghahanda. Sila po'y humihingi ng pera sa mami ho nila and daddy ho nila, pero hindi ho sila maghahanda. Alam niyo pong ginagawa ho nila? Bumibili ho ng mga goods at pumupunta sa isang bahay ampunan, doon po sa Lubao. Suki ho tayo doon. At ang ginagawa ho nila, doon po nila sineselebrate yung kanilang birthday. That is a meaningful life. Amen. Hindi magpapakain. Walang masama sa pagpapakain ng sobra-sobra, bonggang-bunga, pinasara mo ang subdivision. And you invited more than 2,500 visitors. Take to 250 per plate. You do the math. Ang tanong, after nung ganong okasyon, naging makabuluhan bang buhay natin? Hindi ako against sa mga paghahanda. Ano po? Maganda ako kayo, invite niyo ako. Wala akong masama. Pero yung gumawa ka ng isang bagay na alam mong magiging makabuluhan ang buhay mo. That's it, yung ginawa ng batang yon. Nag-debut, nag-birthday, kailan lang, nag-birthday ulit, pumunta na naman doon. Nagulat ako. Sabi ko, ito mga batang gusto kong gayahin ng maraming kabataan. Mami, birthday ko ngayon, magbaganda tayo, ha? Pag walang kotilyon, magpapakamatay ako.
Ano naman yung kotilyon? Hoy, mga KKBs. Di na uso ngayon yan. Tererereren, ra, 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 tererereren, ra, 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 tererereren, ra, ra. Kapalit naman. Ay, gano'n. Tererereren, bipalingin. May nga pingkok kapabitis kang kaka-waltz-waltz mo. Gawin mong makabulugan yung buhay. Isa pong illustration ko sa inyo, yung isang bata ho dito, estudyante ni Ma'am Rose sa Sunday School. Pag ito naman magbe-birthday, kakalabitin ka agad ako ng mga parents. Pastor, please pray for my daughter po. Magbe-birthday. Anong gagawin po natin? Ito po yung handa po niya. Alam niyo yung handa ho niya? Hindi ho spaghetti. Alam niyo yung handa ho niya? Hindi ho Bake Mac. Alam niyo yung handa ho niya? Hindi ho pansit gisado. Sa tingin ko sa'yo, nagutom na kayo. Alam niyo yung handa ho niya? Notebook, ballpen, sharpener, Crayola, eraser, art paper, envelope. Anong gagawin ng bata? Ibibigay po sa mga estudyanteng kailangan ng school supplies. Wow, that is a meaningful life. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Ordinary people doing heroic act for the glory of God. We make a living by what we get, ang sabi po ni Churchill. And we make a life by what we give. We make a living by what we get. Pero tayo po'y nagko-contribute sa maraming buhay kapag tayo po'y manabibigyan. Simple lang, kahapon, nasa palengke ako. May bata, kasi may bagong minute burger pala dun sa tabi ng dating Zenko Footstep. Bago yung mga stalls doon eh. Kaya nagpa-check up kami ni na nanay, biyanan ko. Nandun ho kami. Bibili ako ng burger. Kasi gutom na. May batang humila sa damit ko. Nagulat ako. Kala ko hold upper eh. Lit naman ng bata. Sabi niya, sir, jampera. Alam ang isipin kung sindikato ka, no? Susugal mo lang, ha? Alam niyo, iba na yung impression ng Lord sa akin ngayon? Kung bibili ako ng pagkain, at humingi ng pera yung bata, simple lang. O ano, gusto mo, buy one, take one pa naman. Laki ng burger nila. O ano gusto mo? Miss, pakibigay na lang sa kanya. Then umalis na ako. Yan habang naglalakad po, sabi ko, naging makahulugan bang buhay ko? In a way, yes. Pero simpleng bagay lang ho yun. Meron pong 4 na bagay ang tao na lagi hong tinitignan. Survival, stability, success, and significance. Survival, success, stability, and significance. Anong ibig sabihin po nito? 4 na S. Hindi Social Security System and Savior. SSSS. Pag sinabi yung survival, ito yung mga taong lagi yung hanap is yung paano mabuhay sa buong maghapon. Na kapag hindi sila gumalaw, hindi sila kakain. Kapag hindi gumalaw, magugutom ang pamilya. Kapag hindi gumalaw, mamamatay na dilat ang mata ho nila. That is survival. Laging hanap is trabaho, pera, trabaho, pera, trabaho, pera, trabaho, pera, survival. Pangalawa ho, na lagi ho nilang ginagawa yung tinatawag po nilang stability. They're trying to establish lahat ng pwede ho nilang establish. Finances, family, career, etc., 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 walang masama. Number 3 is yung success. Natapos ng ganitong kurso, kukuha ng another na kurso, magmamasteral, magdodoctorate, walang masama. Gustong maging successful. Pero sad to say yung pong pang-4 kung bakit naka-question mark po dito po sa PowerPoint po natin. Ano po yung una? Survival, stability, success. Yung significance. Lahat ng bagay na gawa ho nila, pero hindi ho nila naitanong sa kanilang sarili, naging makabuluhan ba ang buhay ko? Hindi ko kayang sagutin yan. Kayo po ang pwedeng sumagot sa tanong na yan, mga magulang, mga kapatid. A man who dares to waste 1 hour of time
has not discovered the value of life. Ang isa pong taong sinasayang ang bawat oras po niya ay hindi ho niya naintindihan kung anong halaga ng buhay. Marami yung nagtatanong sa akin bilang pastor, ano raw po ba yung routine ko? Simple lang. Bahay, umaga. Office. After office, kung wala akong activity ng gabi, 5:30, punta kay nanay. Yung nanay ko po, yung ima ko, ima. Tapong nagpalwal ka na ako kay tiyato. Ay tapo, Chuya Manalbeya. Yun po yung routine ko. Bahay, trabaho, ima. Ba't ako pupunta kay ima? Itangulam ko po maninaya kasi makabalot niya. Dalanan ko mo. Pipikapin ko lang. So, ima. Pagdating kay ima, bahay. AJ, banding, fellowship. Actually, yung ama yun, hindi ko na napapanood eh. Hindi ko nanonood ng TV ngayon kasi yung TV namin, wala na. Yung babaylan, namatay pala, no? Yung punong babaylan, mag-resign, di ba? Mag-resign. May ibang ipapalit. Nasabotahe siya, di ba? Di ako updated. Ano bang update ngayon? Saan? Merong pangalan doon, favorite nung anak ko, Eloy. Familiar kayo kay Eloy? Di ako nanonood, na-browse ko lang. Sabi niya, Pastor, ano ba yung nightlife mo? Hindi ka ba naboboring sa ginagawa mo, Pastor? Hindi. Anong buhay meron ka? Bahay, trabaho, nanay ko, uwi, doon na, enjoy na ako doon eh. Wala kang nightlife? Nightlife? Pag-spell mo nga yung nightlife. Wala ka bang jigs, 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 jigs. Ano? Hindi ko kailangan yun. Basta ho kami nung pamilya ko, okay na kayo pag sa bahay. Kahit na may panging ko, kaya nga na. Okay na nga, may paparating pang isang magpapasaya lalo sa amin. Ultrasound pa lang, nakangiti na. Smiley face nga na ako. Buti na matilo siya, karong ke. Bata pa lang ho, yung anak talagang nagko-contribute na ho sila sa joy sa loob ng bahay. Paano ka pahanap ng nightlife mo? Binibiro nga minsan yung mga young adult, kaya kumusta buhay nyo? Kasi yung mag-good time. Pastor, ba't ka nag-good time? Di ba anong masama? Pinasama ng mundo ang good time. When we say good time, lumabas kayo sa grupo ninyo, mag-fellowship kayo, mag-live group, magdalangin kayo sa isa't isa. That is good time. Hindi good time yung... Hindi good time yon, bad time yon. Baliktad eh, kinurap ng mundo. Tara, good time tayo. Saan tayo pupunta? May bago dyan, etc. Hindi o good time yon. Bad time, bakit? Maghihiwalay kayong mag-asawa dahil sa ginagawa nyo. Pero yung mga Kristiyano, ang sabi ko nga sa mga young adult na mga men, minsan ang labas po namin, once a month, may banding kami ng mga men. Ang hideout po namin is Ningnangan. Yung ihawan, sa minsan machats. Matutuwa ka, nightlife daw yun sa amin, nightlife. Nightlife. Ang pinag-uusapan, Diyos pa rin. Kumakain, ang pinag-uusapan, problema pa rin ang may problema. Kumakain, fellowship pa rin. So hindi pa rin siya nightlife, ministry pa rin siya. Yung iba, pag nasa mga social gatherings ako, halimbawa, nagpunta sa mga hotel, nagpunta sa Mimosa, nagpunta sa ibang mga activities, may magtatanong, Pastor, gusto po ng drinks, wine, beer, etc. Hindi nila alam, akala nila pati yung pastor umiinom. Hindi ko alam, yung bang spiritual leader nila umiinom.